Kamsakiro Anime Recaps Tagalog. Disclaimer, palaging makikita ang title sa itaas ng video. Ang pamagat ng anime series natin ngayon ay Hina Matsuri. Ang tauhan sa ating kwento ay si Yoshifumi Nita, isang matagumpay na miyembro ng Yakuza organization. Si Yoshifumi ay mahilig mangolekta ng mga mamahaling flower vase. Si Hina naman ay ang ikalawang pangunahing tauhan sa kwento, isang alien na nagmula sa hindi matukoy na mundo. Si Hina ay bigla na lang sumulpot sa bahay ni Yoshifumi mula sa itaas, habang nasa loob ito ng isang capsule. Kinaumagahan, dahil binasag ni Hina ang mamahaling vase ni Yoshifumi bilang pagbabanta upang patuloyin siya sa bahay, ay pumayag siyang matulog ang alien ng isang gabi sa bahay niya, ngunit nang paaalisin na niya ito, ginamit muli ni Hina ang kanyang kapangyarihan para basagin sana ang mamahaling picture frame ni Yoshifumi, kaya napilitang pumayag si Yoshifumi na tumira si Hina hanggat kailan niya gusto. Nakiusap naman si Hina kay Yoshifumi na gusto niyang pumasok sa school gaya ng mga normal na bata. Papayagan siya ni Yoshifumi pero sa isang kondisyon, hindi na niya gagamitin ang kapangyarihan niya lalo na't nasa pangangalaga na siya ni Yoshifumi. Nangako naman si Hina na hindi na siya gagamit at nagpinky swear pa ito. Sa paaralan, mula first period hanggang break time ay natulog lang si Hina, kaya ginising siya ng kaklase niyang si Mishima. May tumulo pang laway sa kanyang labi kaya pinunasan ito ni Mishima. Nang makauwi si Yoshifumi sa bahay, ay nagulat siya nang makita si Hina na lumulutang sa ere kasama ang mga kagamitan sa paligid. Sinabi ni Hina na kailangan niyang patuloy na gamitin ang kapangyarihan niya, kundi mawawalan siya ng kontrol. Nalungkot ng sobra si Yoshifumi sa pagkasira ng mga koleksyon niya. Matapos ang insidente ay nagpunta sila sa kagubatan kung saan magagamit ni Hina ang kapangyarihan niya, at pabor naman ito sa ipinag-utos ng boss ni Yoshifumi. Ginamit ni Hina ang kapangyarihan niya para bunutin ang mga naglalakihang punong kahoy. Pinakinas niya rin ito ayon sa ipinag-utos ni Yoshifumi. Tuwang-tuwa si Yoshifumi dahil napadali ang trabaho niya. Samantala, ay inutusan naman si Yoshifumi ng kanyang boss upang salakayin ang katunggali nila sa organisasyon. Hindi alam ni Yoshifumi kung ano ang gagawin, dahil mahina siya pagdating sa pakikipaglaban. Nagulat si Yoshifumi nang magsalita si Hina sa likod niya, hindi niya alam na nasa loob pala ito ng sasakyan. Sinabi ni Hina na siya na lang kamo ang gagawa ng trabaho alang-alang kay Yoshifumi. Pipigilan niya na sana si Hina nang biglang nagsilip paran ang mga kalaban palabas ng bintana. Paglabas ni Hina ay may bitbit na itong walang malay na lalaki. Ito pala ang boss ng kalaban. Dahil sa ginawa ni Hina ay natuwa ng husto ang boss ni Yoshifumi. Ang akala nilang lahat siya ang tumalo sa lahat ng kalaban. Samantala, tumatakbo naman si Anzo dahil hinahabol ito ng crew ng convenience store, nagnakaw kasi siya sa tindahan. Ilang araw na ang nakararaan nang makarating si Anzo sa daigdig, layunin niyang pumunta sa mundo upang sundan si Hina at patayin, dahil ito ang kanyang misyon. At dahil wala itong kapera-pera, ay umaasa na lang ito sa pagnanakaw upang mabuhay. Habang binabasa ni Anzo ang ninakaw niyang magazine, ay napagdesisyonan niyang hanapin na si Hina upang matapos na ang kanyang misyon, at para makauwi na. Pero nagulat siya nang makita niya si Hina kasama si Yoshifumi. Hinahanap rin pala siya ng mga ito. Nalaman kasi nila ang pagdating ni Anzo dahil sa mga kakaibang nangyayari sa syudad mula nang dumating siya. Sinabi niya kay Hina na kaya siya nasa Earth upang tapusin si Hina, at sa kanya ito hinamon na maglaban silang dalawa. Alam ni Yoshifumi kung gaano kamapaming sala ang mga kapangyarihan nila, kaya gumawa siya ng paraan para maiwasan ang sakuna. Sinabi ni Yoshifumi kay Anzo na hindi makikipaglaban si Hina sa kanya pag di siya pumayag sa imumungkahi nitong ideya. Dahil sa pagnanais na labanan ni Anzo si Hina, ay pumayag ito sa gustong gawin ni Yoshifumi na maglaban silang dalawa na hindi sila gaanong nakapipinsala sa lugar. Ipinaliwanag ni Yoshifumi sa dalawa ang rules sa magaganap na laban, na tinatawag na look that way. Kailangan lang nila palingunan ang isa't isa sa direksyon kung saan sila nakaturo sa loob ng 10 seconds gamit ang kapangyarihan nila. Nang nagkaintindihan na ang dalawa tungkol sa rules, ay idineklara na ni Yoshifumi ang laban. At dahil nanalo si Anzo sa Jack and Poy, ay siya ang unang susubok na palingunan si Hina. Gamit ang kapangyarihan sa kanyang daliri ay pinalingon niya si Hina sa ibaba. Sa lakas ng pagdiin ni Anzo sa kanyang daliri upang payukuin ang katunggali, ay parang hinihila si Hina ng napakalakas na gravity, dahilan para kumunot at maging katawa-tawa ang itsura nito. Ngunit nagtataglay rin si Hina ng pambihirang lakas, kaya parang di man lang gumalaw kahit kunti ang ulo nito. Natapos ang 10 segundo ni Anzo at nabigo itong mapayuko si Hina. Nag-Jack and Poy ulit ang dalawa, at sa pagkakataong ito ay si Hina na ang nanalo. Pinalingon naman niya si Anzo sa kanan. Ni halos hindi pa nga ginamit ni Hina ang buong lakas niya, pero napalingon niya kagad si Anzo.
Anzu. Ang malala pa, namimilipit at gumulong-gulong ito sa sakit dahil napuruhan ang leeg nito. Dahil sa pagkatalo niya, ay napagtanto ni Anzu na nakakatakot ang lakas ni Hina. Mukhang di siya mananalo kung maglalaban sila ng totohanan. At bago bumalik sa mundong pinanggalingan nila, ay binunot ni Anzu ang buhok ni Hina, dahilan para magpagulong-gulong ito sa sakit. Sinabi ni Anzu na ebidensya ang buhok niya upang magkunwaring nailigpit niya ng maayos si Hina ayon sa ipinag-utos sa kanya. At dahil doon ay hinaya siya ni Hina na magbonding muna sila bago siya umalis sa daigdig. Nagdadalawang isip si Anzu sa alok ni Hina dahil hindi ito ang pinunta niya sa daigdig, pero napapayag rin siya ni Hina kalaunan. Habang nasa bahay ni Yoshifumi, ay naglaro ang dalawa ng video games, at saka naghapunan. Matapos ang lahat, ay nagpaalam na si Anzu kay Hina na aalis na siya. Sinabi ni Hina kay Anzu na magbonding sila ulit, pero sinagot siya ni Anzu na patay ka na dapat at hindi na tayo magkikitang muli pa, at saka sila nagkamay. Nang nasa labas na si Anzu ay pinindot niya ang remote na bola, pero nagulat siya dahil hindi lumitaw ang capsule. Ilang ulit niyang pinindot ang bola pero hindi talaga ito gumana. Pero nang pisilin niya ito, ay mayroong tubig na lumabas, na pag-alamang nilabhan pala ni Yoshifumi kahapon yung mga damit nila ni Hina at kasama ngang nalabhan ang kanyang remote na bola. Ibig sabihin, hindi makakauwi si Anzu sa mundo nila at hindi rin siya maaaring bumalik sa bahay ni Yoshifumi dahil nakapagpaalam na siya kay Hina. Ang masaklap pa, biglang umulan ng malakas kaya no choice ang kawawang si Anzu, kundi ang maiyak na lang sa ilalim ng tulay. Habang nasa loob ng bar kasama ang mga bibo, nagtataka si Yoshifumi kung bakit hindi na masyadong tumatawag ang mga chicks sa kanya para makipagkita, pati na yung kasama niyang dalawang bibot ay hindi na rin masyadong tumatawag. Sinabi ng dalawa ay nabalitaan nila at ng iba pang chicks ni Yoshifumi na busy na siya sa kanyang anak na babae kaya ito ang dahilan kung bakit hindi na nakikipagkita ang mga chicks niya sa kanya. Hindi makapaniwala si Yoshifumi sa kanyang narinig. Wala pa siyang anak kaya imposible ang sinasabi nila. Habang naglalakad sa daan, ay naririnig pa rin ni Yoshifumi sa kanyang utak ang mga boses galing sa kanyang mga chicks na kesyo isa siyang mapagmahal na tatay. Hindi ito matanggap ni Yoshifumi bilang isang dakilang chicks boy. Simula noon, palagi nang umaalis ng bahay si Yoshifumi upang makipagkita sa mga babae, kumbaga balik buhay dakilang chicks boy na si Idol Yoshi. At kung dati ay salmon roe, o di kaya'y mga masasarap na pagkain ang lagi niyang binibigay kay Hina, ngayon ay paulit-ulit na delatang tuna na ang binibigay niya. Sa paaralan, mukhang dismayado si Hina kaya tinanong siya ni Mishima kung ano ang problema. Kwinento niya kay Mishima ang tungkol sa kakaibang kinikilos ngayon ni Yoshifumi. Dahil nga nanibago si Hina kay Yoshifumi, ay napagdesisyonan niyang susundan niya ito kapag aalis ulit ito sa bahay. Matapos ang klase, ay isinagawa na nga nila Hina at Mishima ang pagbuntot kay Yoshifumi. Tinungo nila ang isang bar na madalas puntahan ni Yoshifumi, pero pagdating nila ay walang katao-tao sa loob ng bar. Nagpaalam si Hina kay Mishima na hahanapin niya si Yoshifumi sa ibang lugar, at kung maaari ay maghintay na lang siya sa dito. Pagkaalis ni Hina, ay may pumasok na isang manong na halatang lasing na. Siya si Tanaka, na pagkamalan pa niya si Mishima bilang bagong bartender sa bar, at umorder ito ng highball, isang klase ng inumin, kaso hindi alam ni Mishima kung ano yun, kaya sinabi niyang tuturuan niya raw ito kung paano gumawa kaya napilitan si Mishima na gawin ang isang trabahong hindi naman sa kanya. Maya-maya lang ay biglang pumasok si Yoshifumi. Nagtaka siya kung bakit iba ang bartender, akala niya na mali siya ng pinasukang bar. Pero nasa loob ang kakilala niyang si Tanaka na suki sa bar, kaya sigurado siyang tama ang napasukan niya. Tinanong siya ni Mishima kung siya ba ang tatay ni Hina, at malakas niyang sinabi na hindi, dahil wala pa siyang anak kahit ni isa. Dahil doon ay nagulat si Mishima at nagtaka. Umorder si Yoshifumi ng isang martini na mas lalong hindi alam ni Mishima kung paano gawin. Matapos ang ilang oras na paghihintay ni Mishima, ay sa wakas dumating na si Hina, at kasama niya ang totoong bartender ng bar na si Otako. Labis itong nagulat nang makita ang hindi kilalang batang nag-shake ng alak. Tila nawala na ito sa katinoan dahil sa mga nangyayari sa kanya. Kawawang bata. Pero sa kabila ng lahat, ay pinuri ni Tanaka si Mishima, kesyo parang diamante raw ito dahil sa sobrang rare ng skills nito. Kahit si Otako ay namanghalin, kaya napaumay na lang ito. Inulit pa ni Mishima ang sinabi ni Otako, dahil akala niyang gusto nitong umorder ng umay. Mukhang natutuliro na talaga itong si Mishima. Tinawag naman ni Hina si Yoshifumi dahil may gusto itong ipakiusap. Tinanong
siya ni Yoshi kung ano ang gusto niya at sinabi naman ni Hina na gusto niyang pumunta sa cabaret club na kasama siya. Napasigaw si Yoshi sa sobrang gulat at tumawa naman ng malakas si Tanaka. Si Hina raw ang magiging pinakabatang club goer sa mundo kaya mabuti pa ay pumayag na siya. Dala ng pagkalango sa alak ay sumigaw ito ng, "Tara pumunta tayo, samahan niyo akong lahat." Samantala ay pinagtitinginan naman sila ng mga tao habang masaya silang umiindak at sabay-sabay na sumisigaw ng cabaret club sa daan. Pagkarating nila sa club ay nag-request si Otako na gusto niyang subukan ang Champagne Tower. Kaso walang ganong service sa pinasukan nilang club kaya tumawag si Yoshi ng marunong gumawa ng Champagne Tower at saka nagdiwang silang lahat. Kinabukasan, sa bahay ay nagising si Yoshifumi na halatang may hangover pa. May nakita siyang papel sa mesa at kinuha ito. Nang tingnan niya ang papel, ay isa pala itong cheque na naglalaman ng 2,500,000 yen pero sa kabila nito ay hindi pa rin daw ito nakakatulong sa kanyang hangover. Lumapit sa kanya si Hina na kaliligo lang, sinabi nito na sobrang nasiyahan siya kagabi at gusto niyang pumunta ulit. Pero sinabi lang ni Yoshifumi na simula ngayon ay kailangan na nilang magtipid sa paggastos kaya napatangon na lang si Hina.